Pag dumating kaya ang trial sa impeachment case ni Sara Duterte sa Senado at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maging abogado ng kanyang anak, may imagine natin ano kayang klaseng trial yon? Comedy, murahan, o kampihan? Yan yung aabangan natin eh. Pwede kasing palabiro si Duterte, pwede magkatawanan, pwede namang personalan, pwede naman pong magkampihan. Dahil may mga senador na kaalyado ng mga Duterte. At kung sakaling umabot doon ng impeachment complaint o impeachment at magkaroon ng trial, sigurado na hindi mo mapipigilan yung mga identify na pro-Duterte na senador na hindi magiging judge kung hindi magiging kakampi lang ng mga Duterte. Kaya ko ito naitatanong at tinatapik ngayon dito po sa MA Pinoy TV kasi po kinumpirma ni Sara Duterte, Vice President, na yung kanyang ama ay nagbo-volunteer na maging abogado daw niya sa impeachment kung aabot doon. So, kaya big challenge ito ngayon sa Kongreso at Senado. Gawin natin, subukan natin. Kasi yung article of impeachment, betrayal of public trust at ang mga complainant hindi nagbibiro. Marginalized sector, civil society, mga kaparian at mga abogado. So, titingnan natin. Pagdating kasi sa trial, yan ay seryosong usapin. So, mangingibabaw ba ang murahan, comedy, o kampihan? Kaya ang sarap abangan, di ba? Ako bilang political blogger at broadcast journalist, yan ang ating susubaybayan. At sa ilalim po ng saligang batas, akin pong muling ipinapalaala, hindi pwedeng ibaliwala ng Kongreso at Senado ang article of impeachment, ang complaint o reklamo ng civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado kasi sinasabi ng batas na ang Kongreso, may mandato ang Kongreso at Senado na harapin ito. Bago dumating ng Senado, tapusin sa Kongreso. Kung gusto nilang i-dismiss, i-dismiss nila. Kung gusto nilang ituloy, ituloy nila. Then, ang trabaho ng Kongreso ay pag-impeach sa impeachable official. Ang trabaho ng Senado bilang mga senator judge ay mag-remove, magtanggal sa posisyon ng mga impeachable official. Elected, appointed, pero sila impeachable official. Ang trabaho ng Senado, ang impeachment trial, ay pagtanggal sa posisyon. Kaya seryoso. Ngayon kung hahaluan ito ng kampihan, murahan, or comedy, dahil yan ang galaw ni Duterte noong araw pa, ay kaabang-abang talaga. Pero siyempre, pagdating sa voting, botohan, kung ano ang kahinat nga ng pagtatanggal, pagpapaalis sa pwesto ng impeachable official like Vice President Sara, ay yan ay seryosong usapin. Maaaring doon naman lulutang yung kampihan. Dahil kahit anong mangyari, tandaan nyo ang sinasabi ko, may mga senador na hindi magiging neutral. May senador na lulutang at lulutang dahil kakampihan nila ang kanilang gustong kampihan. Dahil ang impeachment, ito'y political, technical, and legal. Pero seryosong usapin ito. Ang mahahatulan na guilty or matatanggal sa pamamagitan ng impeachment trial, bawal nang maghawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. At kung mapatunayan yan at mangyari yan, hindi na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon si Sara Duterte, local o national position sa susunod na mga eleksyon. Ganun pong kaseryoso. Kaya ako, sinasabi ko, ayaw kong pangalanan, may mga senador na isasalba at isasalba nila si Sara Duterte. Kaya kaabang-abang. Kahit pa santrak o isang barko ang mga ebidensya sa issue ng betrayal of public trust, perjury, panonohol at iba pa, or yung betrayal of public trust na napakabigat na ground sa impeachment, yan ay pwedeng magbulag-bulagan, pwedeng magbingi-bingihan yung mga kaalyado. Kung sino yon, alam na ninyo yon. Kaya nga, sana makarating sa Senado ang isong ito. Kasi sa Kongreso, ang Kongreso ang magiging sila yung prosecutor sa trial. Makulay ito, magastos nga lang ito, abala ito, pero wala tayong magagawa. Kahit may opinion ng Pangulong Marcos na dapat walang impeachment, pero karapatan yan under 1987 Constitution
ng mga kinaukulan. Complainant at mga congressman na mag-endorso, mag-trial ang Senado. Yan po yan. Walang nagbabawal dyan. Dahil yan po ang pinakamataas na level sa pagpapalit o pag-i-impeach ng mga opisyal, ng mga impeachable opisyal na posibleng may mga paglabag sa ating mga batas. At yung karapatan ng marginalized sector, civil society o anumang organization na mamamayang Pilipino, hindi yan dapat binabaliwala. Kailangan tingnan. Pag nakitang walang ebidensya, edi dismiss. Pag meron, ituloy at magkaroon ng trial. Makulay ang 2025, tandaan nyo, mag-e-election tayo, merong impeachment na kinakaharap, hindi isa, 3. Kung isa lang, baka wala yan. Ay 3 na ito eh. Baka nga masundan pa ito. Tingnan natin kung anong gagawin ng Kongreso. Alam nyo, ang Kongreso may karapatang ipasa agad dyan sa Senado. Pag nakita nilang merong basehan ang betrayal of public trust at iba pang ebidensya, wala nang hearing. Pwede nilang i-transfer na kaagad ang article of impeachment. Abangan natin kung kayang gawin ng Kongreso. Abangan natin kung gagawin nila yan. So, isong political, technical, and legal ang usaping ito. Maaring yung mga pro-Duterte hindi tatanggapin yan. Yung mga anti-Duterte o pro-government, iba rin ang pananaw. Pero ako, ipinapaliwanag ko sa inyo ang mga pwedeng mangyari. Nangyayari na, pwedeng mangyari, at ating aabangan. Okay? Kaya ating ipinapaliwanag. Hindi ko sila pangungunahan. Ginagayad ko kayo na ating mga nanonood, mga viewers, subscriber at followers ng aking mga channel kung ano yung mga pwedeng mangyari at nangyayari na. Ayaw natin pangunahan kasi wala tayong authority. Wala akong authority yung pangunahan sila. Ang pinapaliwanag ko lang kung ano ang obligasyon ng bawat isa at karapatan ng bawat isa. At ang seryosong usapin ay dapat mangibabaw. Justice para sa lahat. Ng complainant, ng inaakusahan, at ng mga magdidesisyon kung karapat-dapat o hindi ma-impeach, matanggal sa posisyon ang pangalawang Pangulo ng bansa. Hindi biro ito. First time ito na ang Vice President ay merong impeachment na kinakaharap. Bihira po yan. Bihira yan. May nangyari na yan sa Presidente kay Erap Estrada, pero sa Vice President ngayon pa lang. Meron dating parang fighter, dating pero magaling magsaywar. Pero kahit anong saywar, ang proseso, legal na proseso, under the law, ang mangingibabaw. At kung ano ang magiging pasya, yan din ang didesisyonan at aalamin ng taong bayan kung ano naman ang gagawin nila sa mga senator judge, sa mga congressman, kung dapat ba o hinding tulungan nila ng mga botante pagdating ng mga susunod na political exercise ng ating bansa. Kanya-kanya kapangyarihan eh. Yung kapangyarihan ng taong bayan, yun ang mahalaga. Walang pwedeng makapigil doon. Lalo na pag election day sa darating na mga panahon. Ayan. Please like, share ng ating mga video. Dito sa MA Pinoy TV at siyempre yung isa pa na aking channel, Mike Abe Opinions.